what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Yes, yes, yes! Maulan ngayon. Ayan, syempre may bibigyan tayo ng reaction ngayon. Ito po ay nagbula kay Boses ng Bayan PH. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan si Boses ng Bayan PH at syempre ang channel ko, Tunay na Kritiko mga katunay. Pakibisita po ito at huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, share. So huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang hatid sa atin nito ni Boses ng Bayan PH. Pasok! Okay, katulad po nito, sila, nagpapauso sila na magre-resign si BP. Bakit ba sasagutin ng BP Sara yan? Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Sir Badong Arateles. Syempre, isa sa pinakamagaling yan si Sir Badong. So, supportahan natin ang channel ni Sir Badong Arateles mga katunay. Pakibisita po yan. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kay Sir Badong. Ipagpatuloy natin. Kasi ito pong mga Si VP Sara, kalaban niya sa politika, nagkakalat ng chismis. Halimbawa po itong si Representative Terry Ridon. Binanggit ni Ridon na miyembro rin ng House Prosecution Panel na may mga persistent rumors. O, kita nyo? Rumors. Ibig sabihin po na rumors. Chismis. O, pati chismis, pinapatulan nila eh. Pinalalabas po kasi nila na si BP Sara ay takot dyan sa impeachment na yan. Okay. Na may mga Yan. Takot sa impeachment. Takot sa impeachment. Samantalang nakikita mo si BP Sara, oh. Eh halos wala ka nakikitang kaba sa mukha niya, eh. Diba? Ako baga parang mind conditioning, parang pinapalakas lang nila yung sarili nila, eh. Diba? Kahit hindi yun ang nakikita nila, yun ang sinasabi nila. Paano naman matatakot yan? Kaya nga nilalabanan kayo, eh. Ano, kasi hindi humaharap dyan. Eh bakit naman naharap pa si BP Sara dyan? Eh sa mga abogado pa lang yan, di na kayo manalo. mga persistent rumors ukol sa planong pagbibitiw ng Vice Presidente dahil sa tindi ng impeachment trial. Ay, bibitiw daw. Ba't naman magbibitiw? Pabiro pa niyang sinabi na huwag muna itong gawin ng Vice President dahil hindi pa dumarating ang most exciting part ng paglilitis. Alam po ninyo, huwag na tayong maglokohan. Kaya nyo po inuna yung Article 4 na yan, yung grave threat. Akala ninyo, pasok na sa banga yung ebidensya nyo. Eh, yung mga tao po marunong na magsuri. Yung mamamayan, ha, na totoong mamamayan, marunong na magsuri. Alam po nila na hearsay. Alam na po nila yung meaning ng hearsay, ha, at totoong ebidensya. O ano po ang natutunan ng mga mamamayan, yung totoong mamamayan dyan? Natutunan po nila na yung mga unang tatlong testigo ay walang direktang personal knowledge sa ibinibintang nila. Tama. Sila po ay nag-imbestiga lamang batay doon sa video ni BP Sara. Yes. Ang tanging ebidensya nila para akusahan si BP Sara na may tangkang death threat kay BBM ay yung video mismo ni BP Sara. Ang problema, doon mismo sa video ni BP Sara, inaakusahan niya na gugurgurin siya nung tatlo. Si BBM, First Lady, at saka si Martin Romualdez. Oo. Ganun. Kaya hindi po pwede na isnabi nila yun. Eh, ganun po yung gusto nilang sabihin. Eh. Huwag nating paniwalaan si BP Sara sa sinasabi niya na siya ay gugurgurin. Pero paniwalaan natin siya na sa sinabi niya na pinapagurgur niya yung tatlo. O, saan ka nakakita? Hindi pa pwede yung ganun, di ba? Kaya lang naman nabanggit ni Sara Duterte yun dahil gusto siyang ipagurgur. Yun ang nasa isip niya. Ngayon, kung false alarm lang sa inyo, yung sinasabi ni BP Sara, hindi nyo pa pinapansin, eh huwag nyo rin pansinin yung sinasabi niya. Kasi, kaya sinasabi kong huwag nyong pansinin kasi ang usapan lang naman doon kapag may nangyari sa kanya. Kapag wala naman nangyari sa kanya, wala din namang mangyayari doon sa sinasabihan niya. Kaya huwag nyo nang pansinin kung hindi nyo pinapansin yung sinabi ni BP Sara. Kasi lahat ng binanggit niya doon sa video yun ay may pinaghugutan. Hindi siya magsasalita ng mga ganong klaseng bagay kung wala siyang pinaghugutan. Selective. Kaya wala po talaga. Ito po, yung pinag-usapan natin kahapon o kagabi. Yung nilantad po ni Pia Cayetano. Tungkol po dyan sa nagbabaka sakali lang si Jokno. Kaya niya pinabubuksan. Marami pa kayong sinasabi na splice. Bakit in-splice yung video? Alam po ba ninyo na kaya alam mo, yung sagot po nila, splice yung video na yan. Yung uubra lang po yung splice na video, no? Kung ikaw si Leni Robredo. Naalala niyo yun yung sinabi ni Leni Robredo na nagkamali siya ng kwenta
sa bigas, di ba? O, magkano na yun? Di ba? Magaling siya ng kwenta, tapos ang katwiran niya, is-place lang daw yung video na yun. Madali lang naman po yan. Naka-live po yung Senate nun. Ipakita nyo po yung hindi is-splice. Pucha. Yan ba naman, niloloko nyo pa kami? Sasabihin nyo, is-splice yung video. Bakit ganun nang pinalabas nila si Jokno? Eh di, ipakita nyo yung video hindi is-splice. O, sabihin nyo ron, eto yung sinabi ni Jokno. Inakusahan niya. Di ba, ang tinatanong lang naman kay Jokno, bakit nyo gustong pabuksan yung bank account, yung AMLAC, yung kung ano yung gusto nilang ebidensya? Hindi ba nagpi-fishing expedition kayo? Sabi ni Jokno, pinatunayan niya na nagpi-fishing expedition sila eh. Sabi ni Jokno, kasi sabi ng AMLAC, meron daw bilyon na transaksyon. Kaya pabubuksan namin yung bank account para ikumpara natin. Ibig sabihin, wala kayong binibintang na magnanakaw si BP Sara? Wala kayong binibintang na si BP Sara ay nagtago ng pera? Wala kayong binibintang na si BP Sara hindi niya nilagay yung pera sa kanyang salin? Palpak yung sagot ni Jokno eh. Bago nyo pabuksan yung sinasabi nila panalo daw si Jokno. Paano ka mananalo bago kayo magkaroon ng argumento, meron ng desisyon si Chis Escudero? Paano mananalo ka, Jokno? Panay-palpak nga, inamin mo nga na fishing expedition yung ginagawa mo. Hindi mo sinabing literal na oo, fishing expedition. Pero yung paliwanag mo, fishing expedition yan. Yung yung parang mabagal magsalita. Parang gano'n. Yung nakakatamad magsalita. Tapos napaliwanag mo sa video ni Pia Cayetano, fishing expedition. Ano ba yung nakalagay dun? Ang sinasabi mo dun, may AMLAC kasi. Sabi sa AMLAC, billion. Kaya pabubuksan namin. O wala ka pa rin inaakusay. Bakit mo pabubuksan? Para daw ikumpara. Di fishing expedition nga. Para bahala na raw yung Senate. Kung nakita na yung ebidensya, bahala na yung Senate na magtimbang. Kumbaga parang hindi pa rin sila sigurado, no, sa mga nangyayari. Sa nangyayari, no? Bago nyo kasuhan si BP Sara, may binibintang kayong kaso. Halimbawa, pinagbintangan si Marcoleta, kaya nakakulong. Pinagbibintangan siya na hindi niya diniklara yung 75 million na niregalo sa kanya. Merong bintang. Ano bintang nyo kay BP Sara? Bakit nyo pinabubuksan yung yung pera, yung yung bank account? Kasi sabi ni Jokno, para daw maikumpara yung bank account sa AMLAC. Fishing expedition nga. Sinabi niyo ba magnanakaw si BP Sara? Hindi. Sinabi niyo ba na nasa bank account niya yung nagtatago siya ng pera sa bank account niya? Hindi. Ano sinabi ni Jokno? Kaya po natin gustong pabuksan para makumpara natin. Tapos, wala naman silang sinasabi na kaya namin gustong pabuksan yan kasi meron siyang kinurakot o kailangan makita namin yung mga pera na kinuha niya, ganto, ganyan, ganyan. Diba? Wala namang ganun. Kumbaga gusto lang nilang pabuksan para pagkumparahin yung ganyan, ganto. Parang hindi sila sigurado. Kasi pagkukumparahin mo lang eh. Kasi parang wala ka naman talagang ibinibintang. Parang trip mo lang siyang pabuksan. Parang ganun lang. Parang gusto mo lang usisain yun. i-chismis na lang dahil malakas ang ebidensya, sabi ni Ridon, baka magre-resign si BP Sara. Ayon sa rumors, ayon sa utang na chismis na lang yung batayan. Ayon sa chismis. Magre-resign yan. Dapat kung magre-resign yan si BP Sara, dapat dati pa. Sa ginagawa nyo pa lang kay BP Sara, kung mahina-hina si BP Sara, dapat dati pa umalis yan. Dapat dati pa nag-resign yan. Hindi ipapakita ni BP Sara yan. Hindi siya magre-resign. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi siya natatakot sa inyo. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko dito lahat ng mga ibinibintang nyo kay BP Sara, nakita nyo ba siya na kahit kailan lumuhod sa inyo o natakot sa inyo o kinabahan sa inyo? Sa pagpunta niya pa lang sa Kongreso nakita nyo ba si BP Sara na matakot sa inyo o kabahan sa inyo? 'Di ba? 'Di ba nakikipagbalitaktakan talaga siya, nakikipagpalitan siya ng salita? Nakita natin sa Senado si BP Sara dati. Nakita nyo bang natatakot siya? Hindi. Ngayon, ini-impeach siya. Nakikita nyo pa rin ba na natatakot si BP Sara? Hindi. So, ano yung sinasabi nyong parang magre-resign siya? Kasi pag sinabi nyong magre-resign siya, ang ibig sabihin nun, natatakot siya. Problema nga, wala kang nakikitang takot sa kanya.
Parang walang nangyayari pag nakikita mo si BP Sara dahil relax na eh. Kasi ganun talaga yung tao na walang ginagawang masama. Kapag ikaw may ginagawa kang masama at malapit ka ng mabulilyaso, doon ka kakabahan. Pero ang taong inosente na walang ginagawang masama, lalong-lalo na yung impeachment, alam naman natin, hindi basta-basta yan. Bakit nakikita pa rin natin si BP Sara na hindi nai-stress? O baka sabihin nun, siyempre, nasa camera, kaya papakita niya din na isa. Hindi. Makikita mo talaga yan kahit wala sa camera. Nasa camera man o wala. Nakikita mo ang galaw ni BP Sara na parang hindi ako naapektuhan sa ginagawa niyo sa akin. Hanggang sa nababanggit niya pa nga dati na kung gusto nilang impeach, di-impeach nila ako. Bahala sila. Di ba? Okay lang sa kanya. Kasi yun ang sinyales na ang isang tao ay walang ginagawang masama. Kaya ganun. Rumors po is chismis sa Tagalog. Chismis. Ayon sa chismis, baka, ito, basahin natin yung sinabi ni Redon. Ito sabi ni Redon, may persistent rumors o merong chismis ukol sa planong pagbibitiw ng Vice Presidente. O, kaya po, nung nasa speech po ni BP Sara, ito po ang pinahayag niya. Ito po, totoo to dahil makikita niyo po to sa speech niya. Hindi ako magre-resign. Mariing tinanggi ni Vice President Sara Duterte ang espekulasyon. Magbibitaw siya sa pwesto sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial. Hindi ako magre-resign. Yun ay betrayal ng 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Tama. Kung gusto ni BBM tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Yan po ang matapang na pahayag ni BP Sara tungkol dyan sa resignation. Hindi siya magre-resign ngayon kung gusto siyang tanggalin. At saka bakit aalis si BP Sara? Bakit siya magre-resign? 32 million ang bumoto sa kanya. Ngayon, sige, pagpalagay natin. Kasi pinag-aawayan niyan 32 million na yan. O ipagpalagay natin, tanggalin natin yung mga loyalist doon. Ipagpalagay natin mga nasa 20 million na lang o 25 million ang bumoto sa kanya. Pagpalagay natin, ganun, hindi na 32 Puchat, milyon ang bumoto sa'yo. Taong bayan na nagluklok sa'yo. Taong bayan din dapat ang magtanggal sa'yo. Hindi yung mangilan-ngilan lang dyan. Diba? So, kung matatanggal nila yan si BP Sara sa pagiging Vice President, maaaring gawin pa nila sa iba yan. Ibig sabihin, pag hindi nila kasundo at kumakalaban sa kanila, ibig sabihin, ganyan ang gagawin nila. Diba? Tingnan nyo naman kung gaano kadumi yung laro. Wala ka nakikitang patas na laban dito. Kailangan lagi ka sumayaw sa tugtog na kung anong pinapatugtog nila. Kailangan makisama ka. Ngayon, kung wala kang pakisama, ganyan ang mapapala mo, gaya kila BP Sara. Pero si BP Sara nananatiling matatag, nilalabanan sila. Ang tindi ng kalaban natin Ang mga kalaban po natin, kaya po nila mag-fake news, pero walang nag-aakusa sa kanila ng fake news. Meron bang nagsabi sa... Yan pa ang isa. Diba? Galit sila sa fake news. Pero sila pag nagpe-fake news, 'di ba? Okay lang. 'Di ba? 'Yun ang matindi ron At saka pag sila tira ng tira, okay lang. Pag sila na ang tinitira, galit na galit. Gustong manakit, gustong magdemanda. 'Yun yung mga yun yung mga iyakin, ganun. Diyan na fake news si Redon. Nung sinasabi niya na meron siyang balita na magre-resign, wala. Meron ba nagkakaso sa ilong ni Redon? Wala. Di naman tayo mahilig dyan. Tsaka wala tayong perang pangkaso. Nagtataka nga tayo sa kanila. May kaso ng kaso Maraming pera pag kaso ng kaso. Tsaka pag wala kang karapatang mag-vlogger kung di mo kayang sagutin yung mga binibintang sa'yo. Diba? Nagbibintangan ka. Dalawa lang po yan Pag hindi mo kalibel yung nagbibintang sa'yo, bakit mo naman sasagutin? Pasisikatin mo lang Pag kalibel mo naman, pwede mo lang sagutin, di ba? O vlogger, o mga politiko namin, hindi kami mahilig magdemanda na ganyan. Okay. Maliwanag na po yan. Palaban po si BP Sara. Yung sinabi niya po na siya ay tatakbo sa 2028, yan pa rin po. Yan po ang problema nila. Yan po ang tinik sa dibdib nila. Dahil alam po ng mga magnanakaw, hindi man sila ngayon makasuhan. Pag si BP Sara po ay naging presidente na, tsak na tsak sa kanila. Mapapakanta sila ng habang buhay, kami sa'yo'y naghihintay. Poison. Yun talaga kinakatakot nila Di ba? Na kapag maging presidente si VP Sara, dahil sigurado yan, sunod-sunod yan.
Lahat ng mga hindi nabigyan ng solusyon ngayon, lahat ng problema ng mga Pilipino, gaya ng mga flood control na yan, may o-open yan. Yun ang kinatatakot nila. Diba? Kaya nga ngayon, nakikita nyo pa lang, ang flood control, parang gusto na nilang iwasan. Diba? Nagagawa nilang iwasan ngayon. Pero kapag iba na ang presidente at si BP Sara, na siguradong hindi nila maiiwasan yan. At marami pa siguradong bubuksan si BP Sara. Yun ang kinakatakot nila kapag naging presidente siya. Sigurado, baka magbibilang ka ng magbibilang ka ng mga huhulihin dyan sa mga yan eh. Sama-sama kayo. Yung pinatayo yung kulungan sa payatas. Kayo. Kayo ang pupuno dyan. Okay. Ayun, at ating natungayan ng video na nagbula kay Boses ng Bayan PH. At syempre natungayan natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay ng masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.